Maligayang panonood po ka-recap. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang crime action film na may pamagat na The Killer. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Sa simula ng kwento, makikilala natin ang isang lalaking kilalang-kilala bilang isang nakakatakot na contract killer. Isa siyang bihasang mamatay tao na walang mintis hanggang sa gabing iyon. Nakatago siya sa isang lumang bodega, tahimik na nakaupo sa isang silya, handang-handa habang tinutuktukan ang bahay ng kanyang target mula sa bintana. Buong araw siyang nakaupo roon, hindi gumagalaw, naghihintay lamang ng perpektong sandali para umatake. 5 araw ang lumipas, pero ni anino ng kanyang target ay hindi niya nakita, kaya nagkunwari siyang lalabas para mamili. Pagkatapos ng pamimili, tinawagan niya ang kanyang boss at ipinaliwanag ang sitwasyon. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya nakikita ang target. Pero malamig ang sagot ng boss, "Wala akong alam dyan. Tapusin mo na lang ang trabaho at kunin mo ang bayad mo." Sagot naman ng killer, "Ginagawa ko ang lahat. Tatapusin ko ito sa lalong madaling panahon." Bago siya bumalik sa kanyang taguan, tumambay muna siya sa harap ng bahay ng kanyang target. Maingat niyang inobserbahan ng mga tao, lalo na ang mga gwardya. Sinuri niya ang kanilang galaw at araw-araw na routine. Nang makuha niya ang mga detalye, bumalik siya sa kanyang pwesto at muling nagsimula ang walang tigil na surveillance. Inihanda niya ang kanyang baril at muling naghintay. Lumipas ang buong araw sa paghihintay. Pagsapit ng gabi, nagsipilyo siya at humiga para matulog. Pero hindi talaga pahinga ang tulog niya. May alarm ang relo niya na tutunog tuwing 10 minuto. Sa bawat tunog, nagigising siya at muling tinitignan ang bahay ng target. Hanggang sa bigla niyang marinig ang isang ingay. Doon niya nakita ang kanyang target na pumasok sa kwarto kasama ang isang babaeng mananayaw. Agad niyang dinampot ang baril at itinutok ito sa target. Walang kaalam-alamang lalaki na may nakatutok ng kamatayan sa kanya. Inutusan pa nito ang babae na sumayaw sa harap niya. Sa isip ng killer, sa sandaling maupo ang target sa sofa, doon na siya puputok. Pero sa mismong sandaling pinaputok niya ang baril, biglang gumalaw ang babae at tumapat sa harap ng target. Sa halip na ang target, ang inosenteng babae ang pinamaan ng bala at agad na namatay. Sinubukan pa niyang magpaputok ulit, pero huli na. Isinara na ng mga gwardya ang bintana. Nabigo ang misyon. Dahil sa pagkabigo, mabilis niyang ipinasok ang baril sa isang sako, lininis ng mabuti ang buong lugar at agad na tumakas. Sumakay siya sa isang electric scooter para makalayo. Para lituhin ang pulis, inihulog niya ilang gamit sa kalsada bago tuluyang maglaho. Pagkalayo-layo, iniwan din niya ang scooter at naglakad na lamang. Habang naglalakad, itinapon niya ang kanyang helmet sa ilog. Pumasok siya sa isang tindahan at dumiretso sa banyo. Doon, hinugasan niya ang kanyang muka, inahid ang balbas at nagpalit ng damit. Lininis niya ang buong banyo para masigurarong walang kahit anong ebidensya na maiiwan. Pagkatapos, tumawag siya ng sasakyan at dumiretso sa airport. Pagdating sa airport, itinapon niya ang baril sa basurahan at pumila para bumili ng plane ticket. Habang nakapila, napansin niyang nakatingin sa kanya ang isang police dog. Nakabahan siya, kaya bumalik siya sa banyo para maglinis muli. Pagkatapos nito, pumila ulit siya at gamit ang peking pagkakakilanlan na Felix Unger, nakabili siya ng visa at plane ticket. Habang nasa loob na ng eroplano, tumawag muli ang kanyang boss. Galit na galit ito at sinermonan siya. "Sinira mo ang buong trabaho at basta ka na lang umalis. Ano bang ginawa mo?" Sa sobrang galit, binasag ng killer ang kanyang cellphone at umupo muli sa kanyang upuan. Sa loob ng eroplano, napansin niya ang isang kakaibang lalaki na tila may kakaibang kilos. Pagkababa ng eroplano, bumili agad siya ng panibagong ticket. Ngunit ngayon, gamit na naman ang ibang pangalan. Laking gulat niyang nang makita niyang naroon pa rin ang parehong kakaibang lalaki. Kaya ipinagpaliban niya muna ang kanyang susunod na plano.
Nag-check-in siya sa isang hotel, naglagay ng patibong sa pinto at umupo habang may hawak na kutsilyo, alertong-alerto, handang pumatay sa sinumang magtangkang pumasok. Pero sa buong magdamag, walang nangyari. Kinabukasan, sumakay siya ng eroplano pauwi sa kanyang bansa, ang Dominican Republic. Pagdating niya sa sarili niyang bahay, napansin niya ang bakas ng sapatos ng isang lalaki at upos na sigarilyo malapit sa gate. Bito, lalong tumindi ang kanyang hinala. May pumasok na sa kanyang bahay o baka naroon pa rin. Kaya agad niyang itinaas ang kanyang baril at mabilis na tumakbo papasok sa loob. Sa loob ng bahay, nakita niya ang mga bahid ng dugo. Doon niya natandaan ang katotohanan. May pumasok na sa loob at may mas malala pang nangyari. Matapos ang lahat ng nangyari, agad na tinawagan ng killer ang kanyang nobya. Doon niya nalaman ang mas masaklap na balita, malubha siyang nasugatan. Walang pag-aalinlangan, nagmamadali siyang tumakbo papunta sa ospital. Pagdating niya roon, bumungad sa kanya ang kanyang nobya na walang malay at nasa koma, nakahiga sa kama. Katabi nito ang kapatid ng babae, halatang balisa at puno ng galit. Ikinwento ng kapatid ang buong nangyari. 2 assassin daw ang biglang sumalak sa kanilang bahay, isang lalaki at isang babae. Ang tunay nilang target ay siya mismo, pero nang hindi nila makita, ibinuhos nila ang galit sa kanyang nobya. Matapang na lumaban ng babae, sa kabila ng matinding pananakit, nagawa niyang ipaglaban ang kanyang sarili at mailabas ang kanyang buhay, pero kapalit nito ang malubhang sugat. Nang makawala at magtago, nakita niyang tumakas ang 2 assassin sakay sa isang taxi na may green na bubong. Matapos maunawaan ang buong sitwasyon, nagpasisya ang killer na manatili sa tabi ng kanyang nobya buong gabi. Makalipas ang ilang sandali, nagising ang babae at isinalaysay ang lahat ng sinapit niya. Sinabi niyang hinablot siya ng 2 assassin at walang awang tinorture, pilit na kinukuha ang impormasyon tungkol sa kanyang nobya. Pero kahit sa gitna ng matinding sakit, hindi siya nagsalita ni isang salita. Durog na durog ang puso ng killer sa kalagayan ng babaeng mahal niya. Sa mismong sandaling iyon, nagpasya siya. May magbabayad. Kinagabihan ding iyon, bumalik siya sa kanyang bahay at hinukay ang kanyang nakatagong kahon ng mga armas. Kinabukasan, sumakay siya sa kanyang sasakyan at nagsimulang maglibot sa buong lungsod. Hinahanap ang taxi na ginamit ng mga killer. Ayon sa kapatid ng babae, may birding bubong ang taxi. Buong araw niyang hinanap iyon, pero walang bakas. Kaya nakaisip siya ng mas delikadong plano. Gabi na nang dumiretso siya sa opisina ng taxi company. Doon, binihag niya ang manager at pinilit mag-log in sa computer system. Isa-isa niyang hinanap ang mga biyahe hanggang sa makita niya ang impormasyon ng taxi driver na nagsakay sa 2 assassin papunta sa kanyang bahay. Kinuha niya ang file at agad na umalis. Kinabukasan, nag-abang siya sa terminal kung saan nagsisimula ng biyahe ang driver. Nang pumasok sa duty ang driver, sinundan niya ito. Nagpanggap siyang pasahero at sumakay sa taxi. Walang kaalam-alam ang kawawang driver na isang nakamamatay na killer ang nasa likod niya. Habang nagmamaneho, lumingon ang driver para magtanong at doon niya nakita ang baril na hawak ng lalaki. Nanlambot siya sa takot. Akala niya isa lang itong magnanakaw kaya agad niyang inilabas ang pitaka at inabot ito. Pero walang pakialam ang killer sa pera. Itinapat niya ang baril sa ulo ng driver at malamig na nagtanong, "Saan mo ibinaba ang 2 killer?" Gusto lang mabuhay ng driver. Pinilit niyang kumalma at alalahanin ang lahat. Sa huli, sinabi niya ang totoo. Dagdag pa niya, napansin daw niyang may malubhang sugat sa binti ang isa sa kanila nang bumaba. Hindi siya nagtanong dahil halatang mga big shot ang mga iyon. Dinala niya raw sila diretso sa airport. Nakiusap ang driver, "Huwag mo akong patayin." Sumagot ang killer, "Sige, dalhin mo ako sa isang tahimik na lugar." Halos umiiyak na sinabi ng driver, "Kahit saan mo gusto, sasabihin ko lahat, huwag mo lang akong patayin." Pero sa isang iglap, pinaputukan siya ng killer. Patay ang driver. Tahimik na naglakad palayo ang killer, parang walang nangyari. Pagkatapos nito, gumawa siya ng panibagong identidad. Gamit iyon, bumili siya ng plane ticket at lumipad papuntang New Orleans.
Doon niya sinimulan ang tunay na pangangaso sa dalawang asasin na sumira ng buhay ng babaeng mahal niya. Pagdating sa New Orleans, umarkila siya ng van at dumiretso sa isang lihim na storage unit. Kinuha niya roon ng mga baril at mga bagong peking ID. Pinalitan din niya ang plaka ng sasakyan. Pagkatapos, nag-apply siya sa isang cleaning company at natanggap bilang janitor. Binigyan siya ng mga kagamitan at uniforme. Dala ang mga iyon, dumiretso siya sa gusali ng kumpanya ng kanyang target. Alam niyang ang pagpapanggap bilang tagalinis ang pinakamadaling paraan para makapasok. Ngunit nang nakarating siya sa labas, napansin niyang kailangan ng access pass. Habang nag-aabang, dumating ang isang delivery truck. Doon siya nakaisip ng paraan. Kinuha niya ang kanyang basurahan at naglakad papunta sa pinto. Kunwaring sobrang bigat at hirap na hirap siyang buhatin ito. Dahil dito, inakala ng delivery guy na kailangan niya ng tulong at doon nagsimula ang susunod na hakbang ng killer. Naisip ng delivery guy kung paano makakalabas ang pass ng janitor, kaya hindi niya namamalayan siya na mismo ang tumulong sa killer. Ginamit niya ang sarili niyang access pass sa gate at tinulungan pang paandarin ng elevator. Pagkapasok nila, ipinagpatuloy ng killer ang kanyang pagpapanggap bilang tagalinis. Maya-maya, umalis na ang delivery guy. Doon na kumilos ang killer. Bigla niyang inilabas ang baril at sinalakay ang opisina ng kanyang boss. Sa loob, nadatnan niya ang sekretarya. Itinutok niya ang baril sa babae at ginawang bihag, saka pinilit itong igapos ang kanyang boss. Malamig niyang binalawan ng lalaki. Sabihin mo sa akin lahat tungkol sa dalawang killer, ngayon na. Takot na takot ang boss at agad na nagsalita. Sinabi niyang wala siyang kinalaman sa atake. Ang kliyente na nagbayad ay sobrang galit dahil hindi natapos ang kontrata. Posibleng nagpadala raw ng mga tao para patayin ang nobyeha ng killer. O kaya siya mismo ang target. Dahil wala ang killer sa bahay, ang kawawang babae ang nagpagbuntunan. Paulit-ulit niyang iginiit na wala siyang kinalaman dito. Dagdag pa ng boss, bakit ka bumalik sa lungsod? Palitan mo agad ang pagkakakilanlan mo at maglaho ka na nga ng ilang taon. Kung matutuntun ka ng kliyenteng iyon, siguradong papatayin ka. Pero ni isang salita, hindi pinakinggan ng killer. Kinuha niya ang nail gun na nasa tabi at unang pinaputok ito sa laptop. Tinitigan niya ang boss ng may matinding banta sa mga mata. Kapag hindi ka nagsalita, ang susunod na pako, sa ulo mo na. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, nagmatigas pa rin ng boss. Binaliwala niya ang banta at sinabi, "Lumayas ka rito. Sinabi ko na lahat ng alam ko." Doon tuluyang pumutok ang galit ng killer. Isang putok ng nail gun at tumusok ang pako sa dibdib ng boss. Parang bala. Kinuha ng killer ang kanyang cellphone at malamig na nagsalita. "Sabihin mo kung sino ang dalawang pumasok sa bahay ko. Tatawag ako ng ambulansya. Kung hindi, dito ka mamamatay." Pero huli na ang lahat. Mamatay na ang boss bago pa makapagsalita. Walang kahit anong impormasyong naiwan. Sa sobrang inis, naisip ng killer na patayin na rin ang sekretarya. Pero matalino ang babae. Mabilis niyang nabasa ang sitwasyon at nag-alok ng isang kasunduan. Sinabi niya, "Alam kong papatayin mo ako, pero ipangako mo na iiwan mo ang katawan ko sa lugar na madaling makita ng pamilya ko para makuha nila ang insurance money. Mawawala man ako, may maiiwan man lang para sa mga anak ko." Bilang kapalit, inalok niya ang killer ng 2 bagong identidad. Ang tanging kondisyon niya, makukuha ng mga anak niya ang insurance. Kung gagawin itong mukhang aksidente, mas madali raw makukuha ang pera. Pumayag ang killer. Kinalas niya ang tali ng sekretarya at pansamantala itong pinalaya. Pagkatapos, binalot niya ng maigi ang bangkay ng kanyang boss at isiniksik ito sa basurahan. Nilinis niya ang opisina saka sinundan palabas ang sekretarya. Pero habang papunta sila sa bahay, nagsimulang magmakaawa ang babae. "Gagawin ko lahat. Maawa ka, wag mo akong patayin." Pero walang narinig ang killer. Pagbukas niya ng garahe, sumigaw ang sekretarya at tumakbo palayo, umaasang may makarinig at sumaklulo. Pero walang dumating. Dahan-dahan niyang binuksan ang garahe at ipinasok ang sasakyan. Sa loob, ibinigay ng sekretarya ang huling impormasyon. Ikinuwento niya ang tungkol sa 2 killer at ipinakita pa ang isang postcard
na may pangalan ng taong nag-utos ng pagpatay sa kanya. Matapos makuha ang lahat ng impormasyong kailangan, binali ng killer ang leeg ng babae at itinulak ito pababa ng hagdan para magmukhang aksidente at makakuha ng insurance ang kanyang mga anak. Pagkatapos nito, bumalik ang killer sa storage unit at sinunog ang bangkay ng kanyang boss. Dinala niya ang natitirang abo sa isang tulay at ikinalat ito sa hangin. Walang bakas, walang ebidensya. Nilinis din niya ng mabuti ang van na ginamit niya. Itinapon ng peking plaka at kinabukasan ay ibinalik ang sasakyan sa rental company. Pagkatapos nito, dumiretso siya sa Florida para hanapin ang 2 assassin na nag-torture sa kanyang nobya. Pagdating doon, gumawa siya ng malinaw na plano. Uuna ang lalaking killer at huli ang babae. Sinimulan niyang isurveillance ang bahay ng lalaki. May ilang taong nagwo-workout sa labas kasama ang isang aso. Agad niyang nakilala ang isa sa kanila, ang lalaking may bahagyang pilay sa paglalakad. Buong araw siyang naghihintay sa labas ng bahay, tahimik, matyaga, at handang pumatay sa tamang oras. Pagsapit ng gabi, nakita niyang papunta ang grupo sa isang kasino. Sinundan niya ang mga ito at patuloy na manityaga. Makalipas ang ilang oras, bumalik siya sa bahay ng lalaking killer at naghintay. Bandang hating gabi, umuwi ng mag-isa ang target. Sa mismong sandaling pumasok ito sa bahay, nagsimula na ang plano ng paghihiganti. Ngunit biglang nakita siya ng aso at tumahol ng malakas. Mabilis niyang hinagis ang pagkain na may halong pampatulog, kaya nakatulog ang aso. Nang tuluyan ng tahimik ang paligid, pumasok siya sa bahay. Pero biglang, si John ang unang umatake. Lumalabas na nahuhulaan na ng lalaki na babalikan siya para maghiganti. Isang brutal at walang awang suntukan ng sumiklab. Paulit-ulit silang nagbanggaan, walang umatras. Ngunit unti-unti, nakukuha ng killer ang lamang. Doon na naglabas ng baril si John. Agad namang nagtago ang killer sa isang kwarto. Mula sa loob, sigaw niya, "John, alam ko ang tunay mong pangalan. Sige, patayin mo ko. Burahin mo lahat ng ebidensya." Pero nakita na ni John ang mukha niya, kaya lumapit siya sa pinto para tapusin ang laban. Hindi niya alam, handa na ang killer. Itinaas nito ang baril at pinaputra ng pinto. Tinamaan si John at agad na namatay. Dahil sa putok, nagising ang aso ni John at tumakbo papunta sa kanya. Pero huli na. Nakalabas na ang killer at ikinulong ang aso sa garahe. Sinindihan niya isang petrol bomb at inagis ito sa bahay. Isang malakas na pagsabog ang sumunod at nilamon ng apoy ang buong bahay. Sumunod na tinarget niya si Teresa, ang babaeng tumulong kay John sa pag-torture sa kanyang girlfriend. Gumamit siya ng panibagong peking ID, sumakay ng aeroplano at lumandag sa New York. Pagdating doon, umarkila siya ng sasakyan at dumiretso sa bahay ni Teresa. Buong araw siyang nagabang. Pagsapit ng gabi, nakita niyang luwabas si Teresa at nagtungo sa isang mamahaling restaurant kasama ang isang lalaki. Nang umalis ang lalaki, pumasok ang killer. Sa isang sulyap pa lang, nakilala agad ni Teresa siya. Alam niyang iyon na ang katapusan niya. Kaya umorder siya ng napakamahal na inumin, parang huling hapunan. Tanong niya, "Pinatay mo ba ang boss mo?" Tahimik na tumanggo ang killer. Oo. Uminom si Teresa at nagsimulang magsalita. Sinabi niyang sinundan lang niya ang utos ng kliyente. Bayad lang daw ang lahat. Wala siyang personal na galit sa nobya ng killer. Ayaw nga raw niyang pahirapan ng babae. Ang plano niya talaga ay patayin mismo ang killer. Pero nang hindi nila ito makita, si John ang nagsimulang mag-torture sa nobya. Sinubukan niya pa raw pigilan si John, pero hindi ito nakinig. Kahit matapos marinig ang lahat, malamig na sagot ng killer, "Sabihin mo na lahat ng gusto mo. Hindi pa rin kita palalayain." Magkasama silang naglakad papunta sa isang tahimik na parke para tapusin kung sino ang mabubuhay. Habang bumababa ng hagdan,
Nadapa si Teresa at inabot ang kamay ng killer para humingi ng tulong, pero hindi niya ito tinulungan. Sa halip, pinaputukan niya si Teresa. Trust no one. Gumulong ko baba ang walang buhay nitong katawan. Sa totoo lang, may nakatagong kutsilyo si Teresa sa kanyang kamay, kaya tinapos na siya ng killer bago pa siya makapanakit. Agad umalis ang killer sa parke at sumakay ng eroplano papuntang Chicago. Ngayon, ang huling target niya, ang kliyenteng nag-utos ng pagpatay sa kanya. Nag-imbestiga siya at nalaman niyang napakayaman ng lalaki. Ibig sabihin, hindi magiging madali ang pagpapatay. Kaya matagal siyang nagmasid sa labas ng bahay. Sinusuri ang bawat galaw nito. Nang palabas na ang lalaki mula sa garahe, nagkunwari siyang ordinaryong naglalakad lang sa kalsada. Sinamantala niya ang pagkakataon at pumasok sa garahe. Pero may problema, nakalakang pinto papasok ng bahay. Kaya kinuhanan niya ng litrato ang lock at agad na nagsaliksik kung paano ito bubuksan. Umorder siya ng special cloning device para makrak ito. Pagkatapos, nagtungo siya sa bangko at inilipat ang lahat ng pera sa isang overseas account sa pangalang Jefferson. Nang maayos na ang pera, bumili siya ng baril sa isang local dealer. Nang dumating na ang cloning device, nag-book siya ng gym session sa parehong floor kung saan nakatira ang kliyente. Doon, ninakaw niya ang access pass ng isang janitor at gumawa ng eksaktong kopya. At dito na pumasok ang huling yugto ng kanyang paghihigante. Gamit ang peking card, pumasok siya sa gusali sa parehong araw at diretsyong nagtungo sa kwarto ng kliyente. Kuminon, nagulat siya nang hindi siya nakilala ng kliyente. Paulit-ulit itong nagtanong, "Sino ka? Paano ka nakapasok dito?" Inisip ng killer na nagpapanggap lang ang lalaki para hindi siya makilala. Kaya kinuha niya ang postcard na ibinigay ng sekretarya, yung may pangalan ng kliyente. Nang makita ito, bigla nang naalala ng kliyente. Siya ang lalaki na nabigo sa unang kontrata. Agad nitong sinabi, "Wala akong kinalaman dito. Nang mabigo ang misyon mo, tinanggap ko na lang yun. Akala ko nagkakamali lang ang tao." Ipinaliwanag niya, pero sinabi ng handler mo, ang boss mo, nakasalanan mo ito at kailangan kang parusahan. Humingi siya sa akin ng dagdag na $15,000 para patahin ka at burahin ang lahat ng ebidensya. Lumabas na ang boss ng killer ang nasa likod ng lahat ng ito. Galit na galit ang boss dahil nabigo ang killer na si nanay niya. Bukod pa rito, natakot siya na baka mahuli ang killer ng pulis at matrace pabalik sa kanya. Kaya siya mismo ang nagplano para patayin ng killer. Patuloy ang kliyente, "Wala akong pinadalang dalawang assassin. Pinilit lang ako ng boss mo na bayaran nito." Matapos pakinggan ang paliwanag, naniwala ang killer. Hindi talaga ang kliyente ang may sala. Pero bago siya umalis, binalaanan niya ang lalaki. "Huwag mong ipagsasabi kahit kanino ang aking kakilanlan." Kinabahan, tumango ang kliyente bilang tanda ng pagsang-ayon. At sa ganitong paraan, bumalik ang killer sa Dominican Republic. Pagdating niya sa bahay, mas maayos na ang lahat. Gumaling na ng mabuti ang lobya niya at ginugol niya ang oras para alagaan ito ng mabuti. Sa katapusan ng kwento, iniwan ng killer ang buhay ng krimen. Nagsimulang mamuhay siya bilang ordinaryong tao kasama ang nobya niya, tahimik at mapayapa. At dito nagtatapos ang pelikula, mga ka-recap. Kung nagustuhan niyo ka-recap ang movie recap natin ngayon, ay inaanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panonood. Cheers!